Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Breaking news, ang Iran ngayon ay kinumpirma na totoo ang sinasabi ni Trump kahapon na mayroon ng magandang negotiation, magandang deal at pirma na lang ang kulang nito. Ang nagpahayag nito at nagkumpirma na totoo ang sinabi ni Trump na matatapos na ang giyera at magkasundo na ang Amerika at Iran sa isang kasunduan ay walang iba kundi si Syed Abbas Araghchi. Syed Abbas Araghchi, ito yung isa sa mataas na opisyalis na medyo matalino kung negosasyon ang pag-usapan. So meron tayong balita dito courtesy ng UNTV, atin na panoorin. Ipinahayag ni Iranian Foreign Minister Syed Abbas Araghchi na nalalapit nang matapos ang kasunduan ng Iran at Estados Unidos. Gayunpaman, nakiusap ang opisyal sa media na iwasan ang pagbibigay ng mga speculation sa detalye ng kasunduan. Tiniyak naman ito na ibabahagi ang mga detalye ng naturang kasunduan kapag ito ay naisapinal na. Ayan, kasi alam nyo na, dyan sa, lalo na sa lugar ng India, di ba, napakatsismoso ng mga tao dyan, yung mga vlogger dyan at mga channel ng broadcasting ay nangunguna. Nangunguna sila eh. Kahit na wala pang negosasyon, sinasabi ay tapos na. At kung tapos naman, sasabihin naman nila na hindi pa tapos para lalong hahaba yung kanilang mga vlog, yung kanilang mga content ay lalong hahaba at marami ang manonood. Kahit wala nang putukan, sinasabi pa rin na putukan eh. Wala nang putukan, tapos na. Kahapon lang siguro meron, pero ngayong araw na to ay wala na talaga dahil under the table na lahat at pirma na lamang ang kulang. Ang preparasyon na ginawa ngayon ng Iran ay paano lulupad o lilipad yung kanilang delegasyon papuntang Europe dahil sa Europe idadaos o sa Europe gawin yung pagpirma ng magkabilang panig, Amerika with Donald Trump and Iran with sino kaya, no? Sino kaya? Lilitaw ba si Mujtaba Kamini? Palagay ko ay hindi kasi nakadikit na sa mural yung kanyang litrato. Ibig sabihin, eliminated na talaga siya. At yung mga sabi-sabi na buhay pa, under surgery, mukhang chismis na lang yan. Para maniniwala pa rin yung mga supporters ng IRGC na buhay pa rin yung kanilang supremo. Kaya ito ang maganda. Magandang pustahan to eh. Ang pustahan dapat darating ba si Mujtaba? Pipirma ba si Mujtaba o wala na? Diba? Parang ganun lang eh. Kasi diyan natin malalaman kung buhay pa si Mujtaba Kamini kapag siya magpapakita on TV, on camera sa Europa sa pagpirma. Sino ba namang pipirma, diba? Kung ganun na iba ang pipirma, dapat yung presidente ng Iran na si Masoud Pezeshkian, diba? Yung dami, yung puppet na presidente na walang silbi. Okay, kaya napakagandang balita na ito, hindi lang para sa buong mundo, hindi lang para sa Amerika, sa Iran, sa Israel, at sa Gulf State, kundi kasama na of course ang Pilipinas. Napakagandang balita nito, matatapos na rin ang pagtaas ng mga bilihin, lalo na ng langis, dito sa Pilipinas. Balik tayo sa UNTV. Nauna nang ipinahayag ni US President Donald Trump, posibleng lagdaan na ang kasunduan sa mga susunod na araw. We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents, which should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe, and it's a great thing. Stock market's up 1,000 points. That means they like the deal. See, that means they like. If the market goes down, that means they don't like the deal. But it's been up, oil's dropped, oil will start coming down too. He's actually a field marshal, a step above. And they're all very happy. The whole Middle East is happy, and long beyond the Middle East, the Strait will open as soon as we have it signed. Ayun, so napaka-happy mga kababayan ng Middle East, lalo na ng Gulf State, kasi wala nang magbubuli sa kanila at alam nila na wala nang capabilities of nuclear and ballistic missiles. Kasi sa kasunduan, isusurrender yung mga ballistic missiles eh. At titirhan lang sila ng maliliit na klase na hindi na pwedeng pandigma. Kaya ang panalo sa giyera na ito, hatid ni Trump,
ay una, Israel ang unang panalo. Kasi hindi na bubulihin pa ang Israel, wala ng Hamas, kasi isa yun sa nakasulat sa kasunduan na wag nang suportahan ng Hamas, wag nang suportahan ang Houthi, wag nang suportahan ang Hezbollah. Kaya ang Lebanon, masaya na mawala na ang Hezbollah, ang Gaza mawala na rin ang Hamas, at sa Yemen ay mawala na rin ang Houthi. So kapayapaan sa buong Middle East dulot courtesy ni Donald Trump. Napakagaling, napakatapang na presidente. Diyan mo masusukat ang tapang ng presidente. Natamaan na nga sa tenga, butas yung tainga, di ba, ng sniper. Pero hindi pa rin tumakbo eh. Hindi man lang dumapa, di ba, nung i-assassinate siya. Ngayon, lalong tataas pagkatapos nito na napirmahan ay biglang tataas ang rating ni Trump. At wala na, palagay ko, ay kapag tatakbo ng eleksyon ito sa susunod ay landslide kaagad. At hindi lang yan, pati ang stock market natin ay tataas. Ang stock market, bababa ang inflation dahil sa nangyaring pagsuko at pagpirma ng Iran ng deal with the US. Kaya grabe ang makuha dito ng US kasi 50% ng oil production ng Iran ay nakasulat yan sa kondisyon na 50% of oil production ng Iran ay mapunta sa Amerika. And of course, para naman hindi lugi ang Iran, ay yung 50% na yon nakita na kukunin ni Trump sa langis sa oil production, ay igagastos din ni Trump para itayo muli, i-rebuild ang napulbos na Iran. At pag tayo ng Iran muli, ay parang Dubai na yan, magagandang skyscraper ang nariyan, magagandang shopping mall, at hindi na gaanong stricto sa mga hijab na yan. Kasi ang uupo diyan na presidente ay hindi na isang Sharia, hindi na yung ayatollah. Kaya hindi na makalumang klaseng Islam ang magpresidente diyan sa Iran. Matutulad na yan sa Dubai na parang pwede ka nang maglakad na makapantalon, makalakad na walang hijab yung mga babae. Parang parang western ang dating na parang noong 1970s ng Iran na ito'y hawak pa ng British colony pa ng Britanya ang Iran, ay ang mga tao diyan ay parang mga Amerikano ang kultura. Kaya ito na ang pangalan at prestige ni Trump ay maitatak diyan sa the Middle East na siyang liberator kasama ng Israel. Kaya malaking utang na loob ng Gulf State, ng Saudi, ng Qatar, ng Oman, ng Bahrain, ng Kuwait at ng iba pang membro ng Gulf State kay Donald Trump. At ito ang pinakapanalo ng Amerika dahil sa ang Amerika in terms of economy ay napakarami kasing nakuha ni Trump na langis diyan. Di ba sinabi ni Trump nung isang interview na mayroong 200 ships ang hinuli nila at ang laman na gas ay hindi nala nila sa Amerika. Parang hinold up ni Trump yung mga tanker ng Inchik at saka tanker ng Iran na lumalabas at pumasok sa Hormuz. Yung lahat na yun na hinuli ng mga barko. Ang iba dyan na hindi nababalita, lahat ng mga karga na gasolina ay nandyan sa Amerika. Kaya mayaman ang Amerika pagkatapos nitong giyera na ito. Alright, anong masasabi nyo dito mga kababayan sa heroic deeds ni Donald Trump na nagbunga na ngayon ng napakaganda? Pag-comment sa ating comment section. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat. God bless us all.